Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, yung topic po natin for today is okay lang bang makinig ng mga secular songs? And may concept po ito na common grace. So, common grace is God's kindness to all people, not just believers, unlike special grace, which leads to salvation. Common grace limits sin, support cultural progress, and allow non-believers to contribute to human flourishing. And makikita po natin to sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. So, ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, common grace is for all people while special grace is for Christians. So, tayo kasing mga tao, yung mga common people na kahit hindi nila kilala yung Diyos, meron silang kakayahan upang sa pamamaraan nila may pahayag yung pagmamahal ng ating Panginoon, gaya ng mga doktor or some people na gumagawa ng mga bagay na yun para tayo may mabuhay, or yung mga taong gumagawa ng kalsada, bahay man, or yung mga pagkain na kinakain natin. So ngayon naman sa second teaching, God uses both Christians and non-Christian for human flourishing. So, yung sinasabi po kanina na yung anak ng Diyos at yung hindi naniniwala sa Kanya is ginagamit niya pa rin kahit na non-believers yung mga tao na yun sa iba't ibang paraang magagawa nila. So, ngayon naman sa third teaching, Christian must collaborate with non-believers for the common goods. So, yung mga Kristiyano po na which is tayo po, dapat pa rin tayo makipag-collaborate sa mga taong non-believers, kasi nga kahit non-believers sila, ginagawa pa rin sila ng Panginoon upang sa gayon may makatulong sa tao na, for example, ikaw, anak ka ng Diyos, dapat ka makipag-cooperate sa kanila the way na paano mo i-share yung salita ng Panginoon sa mga taong non-believers na tumutulong pa rin sa gaya nating mga tao. So, ngayon naman, sa application na tayo. So, first application, be sensitive to God's word through all people. So, yung binibigay kasing kakayahan sa atin ng Panginoon is hindi naman lahat kaya yung gawin, hindi ba? So, maging sensitive tayo sa lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, sa mga bagay na itinutulong niya sa atin. Maging thankful tayo sa mga bagay na yun. So, ngayon naman sa second application, be thankful for God's common grace. So, maging thankful tayo sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, sa kabutihang bagay na ibinibigay niya, sa pagkain, sa buhay na kanyang ibinibigay, and sa salvation na patuloy pa rin niya ibinibigay sa ating mga tao. So, sa third application, be open to work with anyone for the common goods. Maging open tayo sa pagtulong sa iba't ibang tao, or magkaroon ng mabuting gawa sa ibang tao na hindi tayo sumisilip lang sa kung sino ang dapat nating tulungan, but then we need to cooperate with some people na hindi naman naniniwala sa Diyos, but then God using them to provide something for others people, diba? So, ngayon naman, proceed na tayo sa ating discussion. So, ang ating discussion ay, why is it important for Christian to work alongside non-believer for common good? So, sinabi ko nga kanina na we should cooperate with non-believer people because they are
the one na tinutulungan pa rin ng Panginoon upang tayo magkaroon din ng iba't ibang bagay. Like, for example, may isang tao na gumagawa ng mga bagay na hindi mo naman na dapat mong gagawin. Like, yaya na tinutulungan ka sa gawaing bahay, nagluluto ng pagkain para sa'yo, but then, they are not, know Jesus. They don't know about God. Wala silang kaalaman sa salita ng Panginoon. But then, we have to cooperate with them. And the way na nakikipag-cooperate tayo sa kanila, we can share about the Word of God. And they must know kung sino nga ba yung Panginoon sa buhay natin, na kung bakit pa tayo panatiling binubuhay pa ng Panginoon. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.